Ang sabi nila, tuparin mo yung mga pangarap mo kahit gaano pa kahirap. Pero paano kung buhay mo ang magiging kapalit para sa mga minimithi mo? Kakayanin mo ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw, Miss Anne. Una sa lahat, Happy New Year sa inyo at sa mga tagapakinig sa channel na ito. Ako nga po pala si Keith, isang aspiring journalist. Ang kwentong ito ay tungkol sa pakikipaglaban namin sa mga aswang sa isang tagong baryo sa Bicol. Oh, bakit late ka na naman ng uwi? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, 8:00 ang curfew mo? Aba, anong oras na oh? Ay, pasensya na po talaga ah. Sinubukan ko naman pong sundin yung oras na yan pero di ko po talaga kaya eh. Demanding po kasi yung trabaho ko. Ba't hindi mo pa kasi itigil yung lintik na pagiging journalist mo na yan? Ano bang mapapala mo dyan? Hindi po pwede eh. Lalo na ngayon, na-hire na po ako sa isang kumpanya. Saka, di po ba kayo masaya na unti-unti ko na po natutupad yung pangarap ko? Ay hindi! Alam mo namang hindi yan ang gusto ko para sa'yo, hindi ba? Gusto kitang maging teacher pero anong ginawa mo? Hindi mo ako sinunod. Ay, hanggang ngayon ba naman po ba? Issue pa rin yan sa inyo. Aba, dahil kinakatakot kong masayang lang yung pagpapakakuba ko sa trabaho pag hindi ka nagtagumpay dyan sa lintik na karerang pinili mong yan. Hindi ka na naawa sa akin. Eh ano po ba talagang pinagtatalunan natin dito? Tungkol po ba sa trabaho ko o tungkol sa perang sinasahod ko? Eh di tungkol sa pera. Anong mapapala mo dyan sa pagsusulat mo? Kaya ka bang buhayin ng mga papel na ginagamit mo dyan, ha? Nagsasayang ka lang ng oras mo dyan, Keith. Nay, passion ko po to. Ito po yung bagay na nagpapasaya sa akin. At di lang po to basta-basta trabaho. Pero sa totoong buhay, hindi sapat ang basta passion lang. Kung nag-teacher ka, ay nako, baka nasa abroad ka na rin, katulad ng anak ni Florina. Hindi ho. Pangako ko po sa inyo. Bahalang araw, magiging proud din kayo sa akin. At nagdrama pa nga. Dumiretso ako sa kwarto at sinubsob ang mukha sa unan. Ang bigat sa feeling na maliitin ka ng sarili mong magulang. Imbis na magmukmok, tinulog ko na lang ang sama ng loob ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay ni Arnel. Oh, ang aga mo naman. Lika, sabay na tayo mag-almusal. Uy, sure. Thank you ah. Ano ka ba? Anytime. Oh, ba't naman ganyan ang titig mo sa akin? Oo na, alam ko namang maganda ako. Huwag mo naman ipamuka. Okay ka lang ba? Ito naman, di mabiro. Siyempre, joke-joke lang. Di yan ang ibig kong sabihin. Kasi parang ang laki ata ng tipak ng eye bags mo. Tsaka parang umiyak ka. Ha? Muta lang siguro. Ika na nga. Kain na tayo bago pala mamigtong kape. Si tita ang may gawa niyan, no? Nang alin? Patay mali siya. Siyempre, yung pag-iyak mo. Ano na naman ang pinagawayan nyo kagabi? Wala no. Ay sus, huwag mo nga akong lukuhin. Para bang di kita kababata kung mag-deny ka sa akin, ha? Si nanay kasi, nagalit sa akin kagabi kasi late ako umuwi. Ayun, nagtalo kami. At sinabi niya na naman yung tungkol sa pinapakuha niya sa aking course na maging teacher. Ah, ganun ba? Diyos ko naman si tita. Hanggang ngayon di pa rin makamove on. Meron ka namang trabaho. Ba't di ka na lang kaya bumukod? Tutulungan kita maghanap ng apartment o ng boarding house para mas mura. Uy, di pwede no. Alam mo namang ako lang yung anak ni nanay eh. Meaning, ako na lang yung nakakaintindi sa kanya. Saka ako na lang yung makakasama niya. Yun na nga. Ang tanong, anak ba talaga ang turing niya sa'yo? Ha? Anong ibig mo sabihin? Napapansin ko kasi na iba yung turing niya sa'yo. Mula nung bata pa tayo. Bakit kaya siya ganun, no? Nagsimula yung ganitong trato niya sa akin mula nung sumama si tatay sa ibang babae. Pero di pa rin tama na pagbunta ng kanya ng galit, no? Yan na nga eh. Pero hayaan mo na. Alam kong darating din yung araw na magiging proud sa akin si nanay. Sana nga.
Sandali, meron ka na palang nabiling bagong dyaryo? Babasa Teka, ka? wag. Akin na yan. Aba, bakit? Babasahin ko lang naman ah. Ito naman, ano ba tinatago? Wala lang kasi Siguro nagbabasa ka ng Serex, no? Uy, hindi no. Ang bastos mo naman. O kung gano'n, hayaan mo na akong basahin yan. Eh di ayan. Pipikay din pala eh. Oh, saan mo nabili tong dyaryon to? Ay, yan ang nga bang sinasabi ko kaya ayokong ipabasa sa'yo eh. Isinulat yan nung isang kasamahan natin na namatay. Kaya bilang respeto sa kanya, di yan ni-release. Bakit naman? Kasi yung sumikat na karinderya yung kinover niya sa news. Ayun. Ang sabi-sabi, nagkaroon daw ng malubhang sakit pag uwi sa probinsya nila. Dahil kung ano-ano daw yung iniinom at kinakain. Ha? Aba, bakit naman? Ang sabi kasi nila, dahil daw yun sa kinainan niyang karinderya sa Cebu na may sa aswang yung may-ari. Teka, sigurado ba sila? Saka, ngayon ko lang to nabalitaan ha? Di naman nila napatunayan. Ewan ko ba sa kanila? Tsaka kasi nakuha ko lang yung kopya niyan dun sa editor. O teka, ba't bigla kang natahimik? Parang magandang balita yun ha? Ha? Nako, kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Ano ka ba? Ayaw mo bang makilala yung pangalan natin? Baka mamaya ito na pala yung hinihintay nating big break, diba? Siyempre gusto, pero di naman sa ganitong paraan. Malay mo, mapahamak tayo, di ba? Basta. Mag-impake ka na ng mga gamit dahil next month magbubook na ako ng flight papunta dun. Basta ba share tayo sa gastos ha? Lo, kung makapagsalita kala mo ang laki ng sinasahod natin. At saka pwede namang ikaw na lang. Marami pa kasi kung gagastusin eh. Maraming gagastusin o naduduwag ka lang? Kalalaki mong tao naniniwala ka sa mga sabi-sabi? Sus. Ay, sige na nga. Basta saglit lang tayo dun ha. Di pwedeng matagal at uuwi pa ako sa probinsya namin. Oo na. Ang dami pang sinasabi. Basta ngayon pala mag-impake ka na ng mga gamit ha. Makakalimutin ka pa naman. To talaga oh. Oo na, isisilid ko na agad yung camera sa bag ko, okay? Okay, sige. Buti pa nga kung ganun. Ay, teka lang. Tumatawag si nanay. Panandalian muna akong lumabas para sagutin ang tawag ni Nanay Esperanza. Oh, asan ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi ka sumasagot ah. Lumayas ka ng bahay nang hindi ka man lang nag-aalmusal. Ay, pasensya na po. Nakalimutan ko po eh. Andito po pala ako kina Arnel. Uuwi na rin po ako. Buti pa nga at ako'y may lakad din. Lakad? Saan naman po? Magtitinda ako ng suman at pitsi-pitsi ngayong araw. Umorder yung anak ni Florina eh. Abay, nandiyan na pala yun ngayon. Di ko rin po alam eh. Aba, balita ko nga eh, papatayuan ng bahay yung biniling lote nung nakaraan eh. Ay, kaswerte talaga ni Florina. Sige ho. Bababa ko na po, nasa biyahe ako eh. Pag uwi, nadatnan ko siyang nagsasalansan ng mga paninda sa malaking basket. Lumapit ako para tumulong pero pinigilan niya ako. Oh, diyan ka na lang at baka tumapon pa ito, nalintikan pa tayo. Nay, nga pala, magaling na po ba yung rayuma nyo? Hindi pa. Yan na nga at umaarya na naman ang kirot. Kung ganun po, ba't pa kayo tumanggap ng orders? Anong gusto mong gawin ko? Tumanga lang ako dito sa bahay. Maghintay ng may mag-aabot sa aking pera na alam ko namang wala. Di naman po sa ganun. Ang ibig ko lang po sabihin, di ba dati, di nyo naman kasundo sila Aling Florina? Abay hindi nga. Mula kasi nung nakapag-abroad ang anak niya na yumabang na siya. Ba't po kayo pupunta dun kung ganun? Dahil kailangan eh. Malay mo, ma-offeran ako ng anak niya ng trabaho para sa'yo. Tsaka ano ka ba? Ang tagal na nung pagtatalo namin ni Florina, no? Kaya nga po. Pero Nay, kilala kita. Di ka basta-basta nakakalimot sa mga taong gumawa sa'yo ng kasalanan. Kahit na. Yung anak niya, hindi yun magtatagal dito. Malay mo, kapag merong trabaho doon na para sa'yo, makaalis ka na kasabay niya. Total, meron ka naman ng passport, hindi ba? Ay, yun nga po pala. Huwag na po kayong mag-abala na ihanap ako ng trabaho. Kasi, meron po akong bagong project. Lintik na. Tumanggap ka na naman ng project? Hindi ka pa ba talaga nadadala, ha? Hindi ba? Dinumog ka na nga ng mga tao dahil sa huli mong sinulat? Kasi binalita mo yung tungkol kay Gob. Pakluklo ka pa nun sa binalita mo alam mo namang mainit ang issue sa kanya. Ay, ang dami namang sinabi ni nanay, oh.
Sinasabi ko lang naman at hindi lang ikaw ang napapahiya. Maski din ako, ano? Ay, nako. Kung alam mo lang kung gaano tayo pinag-uusapan dyan sa may palengke, mas gugustuhin ko na lang nalamunin ng lupa sa hiya. Promise, Nay, babawi po ako. Bigyan niyo pa naman ako na isa pang chance, oh. Ay nga pala, pupunta po ako ng Cebu next month. Doon po ako gagawa ng balita. Papayagan niyo po ba ako? Ano pa nga ba? Eh di nagtalo na naman tayo kung hindi ba? Si nanay talaga, oh. Alam mo talaga ako, no? Aba, oo naman, ano? Masungit lang ako sa'yo kasi ayaw kitang maging kagaya ko na walang narating sa buhay. Thank you po. Pero meron akong kondisyon, Keith, ha? Ano na naman po yun? Ito na yung huling pagkakataon mo para patunayan sa akin yung pagsulat mo. Sa oras na mabigo ka ulit, babaguhin mo ng karera ng buhay mo. Maliwanag? Noted po. Maliwanag pa sa maliwanag. Ay mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Basta itaga mo sa bato ang pangako mo, ha? Opo, Nay. O siya, ikaw na munang tumao dito sa bahay at aalis na ako. Kahit palabag sa loob ko ang kagustuhan ni Nanay Esperanza ay pumayag ako. May tiwala kasi ako sa sarili ko, Miss Anne. Hanggang ngayon din, naniniwala pa ako sa kasabihang huwag mawawalan ng pag-asa dahil kung para sa'yo ay makukuha mo. Nang maiwang mag-isa ay ginugol ko ang oras ko sa pagpaplano ng mga gagawin namin sa Cebu. Lumipas ang ilang mga linggo, halos araw-araw kaming magkasama ni Arnel hanggang sa makabili kami ng tickets. Isang gabi ay nag-usap kaming dalawa. Oh, bukas na yung flight natin. Baunin mo to. Ano yan? Asin? Diyos ko, kakain ka ba ng balot sa biyahe? Ano ba? Parang baliw to. Siyempre mabisang pangontra yan sa mga aswang, no? Aswang? Niloloko mo ba ako? Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa ganun? Aba, oo naman. Yun nga ang dahilan kung bakit tayo pupunta dun sa Cebu, di ba? Pero iba yung plano ko. Ano? Ibig sabihin, ang tagal-tagal nating plinano to. Tapos iba naman pala ang gagawin mo? Shh! Gusto ko lang din kasi makumpirma kung bakit biglang naging ganun yung dating kasamahan natin. Anong ibig mong sabihin? Syempre, nag-research ako tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Ang sabi, pinapatay daw ng mga aswang yung biktima nila. So kung inaswang nga siya, ba't nakauwi pa siya ng buhay? Oo nga, no. Pero pwede din namang kinulam? Nadali mo, kinulam. Pero sa anong paraan, diba? Kasi kung titingnan mo sa mas malawak na perspective, di lang basta sa karindire yung pwedeng maging dahilan kaya siya kinulam. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Pwede kasing nakaengkwentro siya ng ibang mangkukulam. O kaya naman, meron siyang nilabag na rules dun sa pinuntahan niya. Kaya ayun, napagkatawaan siya ng mangkukulam. Oo nga, no. Hindi ko naisip yan, Pero ang sabi kasi sa narinig kong kwento, yung karinderya lang daw na yun ang una't huling pinuntahan nila. Pwede naman kung mangkukulam yung may-ari at hindi aswang Ano ka ba? Magkaiba kasi yun, haler. Ito naman, paalala ko lang sa'yo writer tayo, hindi investigador. O siya, matulog ka na nga. Kinabukasan maaga kaming gumising para bumiyahe papunta sa tagong baryong yon sa Cebu. Napapaligiran ng mga matataas na puno ang lugar at kokonti lang ang mga bahay. Ang iba nga ay abandonado pa. Ang interesting naman ng lugar na to, no? Picture mo yun, no? Diri. Huwag ka nga magtuturo dyan. Sinasabi ko sa'yo, pag namatanda ka. Ay, sorry na, Marn. Oh, saan na tayo? Kung lumakad pa kaya tayo dun. Tara. Aba, ang init-init Baka naman ma-heat stroke tayo niyan. Ano ka ba? Tingnan mo nga tong lugar, Sure akong hindi naman to ganun kalaki, no? Kung makapagreklamo ka naman dyan, daig mo pa yung naka-rejuvenate ang magmumukha. Ay, ikaw naman parang laging may reglat na kasinghal lagi. Lika na nga bago pa umusok yung ilong mo dyan. Na-amaze ako habang lumalakad kami dahil sa magandang nature sa lugar, Miss Anne. Hindi nga naming namalayan na meron pala kaming makakasalubong sa daan. Agad namang nagtago si Arnel sa likuran ko nang makalapit sa amin ng matandang lalaking merong pulang bandana sa noo. Ngumiti ako rito pero binawi ko rin agad nang mapansing seryoso ang mukha ng lalaki. Hello po. Diretsahin ko na kayo. Mga turista ba kayo o mga writer? Ay, opo, turista po kami. Iho, pag na tayong maglokohan, hindi na ako bata para mapaniwala nyo.
Opo, mga writer po kami. Shh! Ikaw naman, ba't mo inamin? Ba't nyo nga po pala naitanong? Kung may maipapayo man ako sa inyo mga anak, yun ay huwag ninyong sayangin ang buhay na binigay sa inyo ng Panginoon. Ano pong ibig nyo sabihin? Kung ang dahilan ng pagpunta nyo rito ay ang sumisilay na karinderya tulad nung naunang pumunta dito, mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Bakit? Hindi nyo ba nabalitaan ang nangyari sa kanya? Teka, dito po ba kayo nakatira, Manong? Mang Philip na lang ang itawag nyo sa akin. At oo, dito ako nakatira. Ibig sabihin, totoo po na aswang ang gumawa nun sa kanya? Pare-parehas talaga kayong mga manunulat. O siya, mauna na ako. Kung ako sa inyo, lilisanin ko na ang baring to hanggat maaga pa. Nagkatinginan kami ni Arnel nang makaalis na si Mang Philip na sinundan ng mahinang pagtabig niya sa balikat ko. Uy, ano ba? Narinig mo naman siguro yung sinabi niya, no? Umuwi na tayo. Kailangan nandito na tayo, saka ka pa magbaback out? Aba, hindi natin pinulot yung perang nagastos natin dito, no? Hindi, ang ibig kong sabihin, ano kaya kung magbakasyon na lang tayo sa ibang lugar? Wag na dito. Wag na nating baliwalain yung warning ni Mang Philip. Ako, yan. Ang dali mo kasi magpapaniwala kaya ka nagkakaganyan eh. Ha? Sinong di maniniwala? Mukhang albularyo yun eh. Mukha lang pero wala ka namang ebidensya. Saka pwede ba? Hindi tayo pwedeng umalis dito na walang bitbit na impormasyon, okay? Oo na, sige na. Halika na nga. Saan ba tayo pupunta? Mas mabuti pa siguro kung humanap muna tayo ng maliit na apartment na pwede natin tuluyan. Maswerte kami dahil meron kaming nahanap na apartment na bahay kubo. Minabuti muna naming magpahinga. Kinaumagahan, nagising na lang kami sa mahinang pagkatok mula sa pinto. Pinagbuksan yon ni Arnel at pagbalik niya ay meron na siyang hawak na maliit na envelope. Invitation letter? Kanina naman to nanggaling. Yung may-ari ng karinderya nagdala niyan dito. Buti naman kung ganun. Para hindi na tayo mahirapan pamamaya dahil baka mahaba yung pila. Kaya nga eh. Teka, pero paano kaya niya nalaman na nandito tayo? Saka, alam ba niya kung ano yung pakay natin sa kanya? Malay ko naman, di ba? Tara na nga't magalmusal na tayo. Sabi niya, mga makapananghali na raw tayo pumunta dun eh. Okay, sige. Sakto. Tanghalian yun. Nang sumapit ang 12:00 ng tanghali ay agad kaming pumunta sa palengke para ipagtanong-tanong ang address ng karinderyang yon. Nakangiting sumalubong sa amin ang isang babae na hanggang bewang ang buhok nang matunton ang karinderya. Yan yung may-ari. Hello po. Kamusta po kayo? Maayos naman. Etong kasama mo, nakita ko na kanina. Ikaw, ngayon lang kita nakita. Ako nga pala si Aling Itay. Kit naman po ang pangalan ko. Kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo dahil ang ganda mo rin. Mestiza, oh. Thank you po. Ibig sabihin, yung anak niyo po ang katuwang niyo dito sa negosyo niyo? Maiba ako. Halika kayo doon at nang matikman nyo naman yung mga masasarap kong putahe. Mabuti pa nga ho. Umupo kami sa upuan kaharap ng mga nakahilerang kaldero ng ulam sa mahabang mesa. Ano bang gusto ninyo? Meron akong papaitan, adobong baboy, tsaka bopis. Bopis po yung sa akin. Magkano po ba? Nako, huwag nyo nang tanungin pang preso. Libre na yan dahil dayuhan kayo dito. Ganun po ba yung ginagawa niyo sa mga dumadayo dito sa lugar niyo? Oo naman. Tanda yun ang pasasalamat ko sa kanila na pinili nilang kumain sa karinderya ko kahit pabagong bukas pa lang ito. Kung ganun, di po ba kayo nalulugi? Hindi naman. Maiwan ko na muna kayo ha at aasikasuhin ko lang yung mga customer doon, ha? Sige po. Thank you po ulit. Sinimulan naming lantakan ng mga pagkain. Pansin din namin ang pagdagsa ng mga tao. Karamihay mga taga rito lang din sa baryo. Ang sarap ng maanghang na bopis, grabe. Mantika pa lang, ulam na. Gusto mong tikman? Tina, dito pa nga lang sa order ko. Busog na ako eh. Ang dami ng serving ni Aling Itay. Saka, di naman ako kumakain ng sobrang maanghang, no? Totoo nga. Baka di na rin tayo makakain mamayang gabi. Oo nga eh. Ang lambot ng mga karne at in fairness malinamnam din. Pero maiba ako. Ano sa tingin mo? Mukha naman siyang mabait Alam mo, ikaw baka naman fake news lang talaga yung balitang nasagap mo. Sana nga mali ako. Kasi sayang naman ang potensyal niya sa pagluluto kung mangkukulang pala siya, di ba? Uy, boses mo. Medyo lumalakas Marinig ka dyan.
Anong plano natin ngayon? Alam mo siguro mas mabuti kung unti-untiin na natin yung pagkalap ng impormasyon. Para kahit paano, di malaman ni Aling Itay kung ano talaga yung pakay natin. Mga journalist kayo, tama? Ay, nandyan po pala kayo. Narinig niyo po ba yung usapan namin? Opo. Pasensya na po at hindi po agad namin nasabi sa inyo. Kahit naman hindi nyo sabihin, alam ko pa rin. Ho? Paano niyo pong nalaman? Bilang na bilang lang sa 10 daliri ng mga kamay ko ang mga turistang dumadayo dito para magbakasyon. Kadalasang pumupunta dito yung mga mamamahayag tulad ninyo. Tama po kayo. Kung ganon, tungkol naman saan ang ibabalita ninyo? Tungkol po sana sa... Sa kultura niyo po dito. Para po kasing kakaiba eh. Ang ganda po. Ganun ba? Pues tama ka. Maganda nga dito dahil tahimik tsaka malayo sa gulo ng syudad. Pauntol-untol ang pakikipag-usap namin kay Aling Itay dahil sa mga bumibili. Sigurado naman akong sinasanitize nito ng mabuti ang lugar kaya hindi na ako nagtanong pa tungkol sa health and safety standards, Miss Anne. Lampas alas 4:30 na kami ng hapon nakauwi dahil sa pakikipagkwentuhan kay Aling Itay. Ito naman talaga nag-take out pa? Ay, kahit kailan talaga ang takaw-takaw mo. Ano ba? Libre naman eh. Tsaka, sure naman akong magandang compliment yun para sa kanya, no? Nag-take out ako dahil nasarapan ako sa luto niya. Ako, ikaw talaga. Basta talaga pagkain, wala kang pinapalampas no? Alam mo naman ako, mas takot pa akong magutom kaysa sa multo, no? Sinabi mo pa. O teka, may kumakatok. Baka si Aling Itay na yun. Sinundan ko lang ng tingin si Arnel pero pansin ko agad yung pagbabago ng reaksyon niya matapos buksan ang pinto. Kit! Meron tayong bisita! Pasok po kayo. Sino ba yan? Oh, Mang Philip? Ano pong ginagawa niyo rito? Halika, pasok po kayo. Hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Kung ganun, ano po palang ginagawa niyo rito? Kung tungkol po dun sa babala niyo, sus, okay na okay po kami. Sa totoo lang, kakagaling lang po namin dun sa karinderye. Alam ko. Ha? Teka, paano niyo pong nalaman? Binabantayan niyo po ba Sa kami? liit ng baryong to, madali lang makakuha ng impormasyon sa mga bagay na gusto mong malaman. Sa bagay, tama siya, Kit. Kaya yung mga sikreto nyo'y madali lang ding mabubunyag. O siya, ito ang bawang na kwintas na merong bindisyon ko. Alam kong kakailanganin nyo yan. Bendisyon? Ibig sabihin, albularyo ho kayo? Meron lang akong alam sa panggagamot pero hindi ako albularyo, iho. Sa mga lugar na to, uso ang mga halamang gamot kaya mabilis lang makakagawa ng lunas sa sakit o di kaya mga pangontra. Buti na lang po talaga bumisita tayo dito, no? Para ma-raise naman tong paraan ng pamumuhay nila sa gobyerno. Nang sa ganon, patayuan naman sila ng ospital o kaya ng klinik. Nako, wag na kayong magsayang ng oras dahil hindi rin naman nila kayo pakikinggan. Po? Bakit naman? Sanay na kami sa ganitong klase ng pamumuhay. Isa pa, lahat ng tao dito ay matitibay ang katawan dahil batak sila sa pagtatrabaho. Ganun po ba? Kaya lang, mas maganda talaga kung magkakaroon kayo ng mga ganong pasilidad para kahit paano. Iha, payo lang sa inyo. Hindi lahat ng nakikita nyo ay dapat nyong pakialamanan. O siya, mauna na ako. Basta na lang tumalikod si Mang Philip tsaka umalis. Umirap naman ako kay Arnel nang mapansin ng pagpipigil niya ng tawa para lokohin ako. Ayan tuloy, nasungitan ka. Ikaw kasi. Ano ba? Ang mamalasakit lang naman ako. Saka syempre kahit naman sabihin na kasing tibay ng pader yung katawan ng mga tao dito. Sure naman akong nagkakasakit din sila, no? Ay, kahit na no. Paalala ko lang sa'yo nandito tayo para gawin yung trabaho natin at hindi para mangampanya. Para ka kasing tatakbong mayor dito eh. Pero alam mo, mas bagay sa'yo maging barangay tanod. Ay, parang tanga to. Pero ano kaya kung magtanong-tanong na lang tayo sa mga tao dito kung ano ba talagang nangyari dun sa kasamahan natin? Total, sigurado akong alam nila yun. Adi ka ba? Di pa naman tayo nasisiraan ng bait para gawin yun, no? Pag ginawa natin yun, mas mapapadali ang trabaho natin. Pero kailangan natin ng ebidensya. Di nabash naman tayo kung wala, di ba? Sa bagay. Ay, 9 PM na pala. Matulog na tayo. Ayaw mo ba munang magpalipas ng oras sa labas? Maglakad-lakad muna tayo, oh.
O kaya naman, makipag-usap dun sa mga tao. Para naman di tayo na-out of place sa kanila, di ba? Aba, kung gusto mo, ikaw na lang. Di naman tutulad ng lugar natin. Isa pa, tamo nga. Ni ilaw sa poste wala dito. Ano na lang kung merong humila sa atin sa labas na kung ano, di ba? Basta aalis ako. Pala ka nga dyan? Uy, teka! Kulit mo talaga. Lumakad ako sa madilim na kalye, bit-bit ang ekstrang gasera. Wala nang masyadong tao sa labas kaya alerto ako. Hindi pa man ako nakakalayo na pansin ko na yung parang may nagmamasid sa akin sa loob ng kakahuyan. Hindi ko na sana yun papansinin pero bigla itong pumaswit sa akin kaya tumakbo ko pabalik. Nag-aalalang lumapit sa akin si Arnel. Oh, nangyari sa'yo. Para kang hinabol ng 10 kabayo ah. Merong sumitsit sa akin dun sa labas habang naglalakad ako. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Ikaw kasi, di ka marunong makinig. Paano na lang kung merong nangyari sa'yong masama? Di sorry. Pero, paano kung sumugod yun dito? Kasi tumakbo ko kaagad eh. Baka nasundan niya ako. Shh! Di yan. Tulog ka na. Do-double check ko na lang kung naikandado mong mabuti yung pinto. Sige. Pabagsak akong humiga sa kama. Hindi naman ako nakatulog ng maayos nung gabing yun sa pag-aalala, Miss Anne. Kinaumagahan, isang masamang balita ang bumungad sa amin. Oh, ba't ka hinihingal? Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari dun sa labas? Merong natagpo ang mga bangkay dun sa tabing ilog. Ano? Bakit? Anong nangyari? Ewan, wasak yung tiyan nila at nawawala yung mga laman loob. Sabi sa'yo eh, totoo yung mga aswang. Ayaw mo kasing maniwala sa kanila. Halika, puntahan natin. Nadat na namin yung mga taong nagkakagulo. Meron na rin nakatakip ng mga malalaking tabloid sa katawan ng mga biktima. Nagtanong-tanong kami sa mga taga rito kung ano sa tingin nila ang sanhi. Pagka-uwi ay agad kong kinausap si Arnel. Diyos ko, aswang yun. Sabi nila nawawala din daw yung atay at ibang organs ng mga biktima. Mukhang hindi aswang ang may gawa nun ah. Anong ibig mong sabihin? Obvious naman na sila yung may gawa nun, Kit. Di ko nga pala nasabi sa'yo kanina. Pero ang sagot ng isang napagtanungan ko, lahat daw ng mga nakikita nilang biktima, merong mga markang triangulo na merong mata sa gitna. Ano? Ano naman daw ang ibig sabihin nun? Iyon ang sumisimbolo sa demonyo. Ha? Sandali, naguguluhan na ako. Hindi aswang, kundi kulto ang may gawa nito. Basta, umalis na tayo hanggat maaga pa, Kit. Baka tayo naman ang sumunod. Hindi, imbestigahan natin yung tungkol dun. Nababaliw ka na ba? Ano ka ba? Kung magiging successful to, paniguradong pag-uusapan tayo ng masa. Yan ba talagang mahalaga sa'yo? Ang makagawa ka ng pangalan sa industriya? Naman yung plano natin, di ba? Kaya itataya mo ang buhay natin para lang sa lintik na pangalan na yan, Kit? Passion mo pa ba talaga ang pagsusulat? Kasi mukhang hindi na eh. Mukhang ginagawa mo na lang to kasi kailangan. Kasi nga, kailangan talaga. Nangako ako kay nanay na balang araw magiging proud siya sa akin. Siguro, hindi mo talaga ako maintindihan eh. Dahil hindi mo naman nafe-feel ko ano yung pakiramdam ng minamaliit ka. Di lumabas din ang totoo. Alam mo, ayoko na. So, lalayas ka? O di sige. Kailangan ako ng pamilya ko. Oo, best friend kita. Pero di ko hahayaan ng pagkakaibigang to yung maging dahilan para malayo ako sa kanila. Nag-walk out si Arnel samantalang ako ay wala nang nagawa kundi magmukmok. Buong araw na hindi ko siya hinanap dahil kilala ko ang pagkatao ng best friend ko. Hindi tumatagal yung pagiging matampuhin niya pero nang sumapit ang gabi ay naglakas loob na akong lumabas para hanapin siya. Nasaan na kaya yun? Sana naman safe siya. Siguradong hindi pa yun umaalis kasi wala naman siyang dalang gamit eh. Pati nga passport at ticket na iwan. Ay! Iha, mukhang mag-isa ka lang ah. Nasaan yung kaibigan mo? Oh, Aling Itay. Ano pong ginagawa niyo rito? Gabi na po ah. Dadalan ko pa sana kayo ng bopis na niluto ko kasi sabi ni Arnel paborito niya raw ito eh. Ganun po ba? Sige, salamat po. Saglit lang. Bakit namumugto ang mga mata mo? Anong rason ng pag-iyak mo? Kanina po kasi nagtalo kami. Umalis siya pero hindi pa rin siya nakakabalik hanggang ngayon. Ay, ganun ba? Naku, baka naging aswang na. Po?
Biro lang. Ngayon nandito na tayong dalawa. Alam kong narito kayo para gawa ng balita ang karinderya ko. Tama ba? Opo. Pasensya na po kung hindi rin namin sinabi agad. Siguradong nabalitaan mo rin yung tungkol sa writer na namatay pagkatapos pumunta dito? Oho. Kung inaakala nyo na ako ang dahilan ng pagkamatay niya, aba, nagkakamali kayo. Hindi ako aswang at mas lalong hindi ako pumapatay ng mga tao. Di naman po sa ganun. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Opo. Wag po kayo mag-alala. Andito lang po kami para i-feature kung bakit sumikat agad yung negosyo nyo. Sana nga, mapangatawanan nyo yan, Iha. Yung mga nagsasabing aswang ako, yun yung mga taong naiinggit sa akin. O siya, mauna na ako ha. Ito yung bopis. Kahit wag mo nang isauli yung lagayan. Salamat po. Imbis bumalik sa apartment, nagpatuloy ako sa paghahanap kay Arnel. Malakas ang loob kong pumasok sa loob ng kakahuyan dahil sa maliwanag na sinag ng buwan. Kaya lang, napahinto ako sa paglalakad nang biglang magpatay-sindi ang gasera. Nang bumalik ang ilaw nito ay sakto namang merong nahagip na anino ang paningin ko. Sa pagkabigla ay naibato ko ang hawak. Namatay ang ilaw noon matapos mabasag. Imbis mataranta ay sinubukan kong pulutin ang mga bubog pero napaupo ako sa lupa nang makita ang isang nilalang sa harap ko. Sobrang itim, para na itong anino at tanging mapupulang mga mata lang nito ang nakikita ko. Nahagip ng sinag ng buwan ang matutulis at mahahabang pangil ng halimaw. Akma na sana itong susugod sa akin pero biglang umusok ang katawan nito nang biglang may magbuhos ng asin mula sa likod nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Mang Philip sa likuran nito, bit-bit ang buntot pagi. Kit, tumayo ka dyan. Halika rito bago ka pa masaktan yan. Teka lang po. Diyan ka lang sa likod ko. Kakalabanin ko lang ang isang to. Ano po ba yan? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta isang aswangan nila lang na yan. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Mang Philip ang aswang. Pagkatapos, dinala ako ng matanda sa bahay kung saan siya nakatira. Nanlaki naman ang mga mata ko sa pagkagulat nang makita si Arnel doon. Diyos ko, inabot ako ng 10 oras ng gabi kakahanap sa'yo pero nandito ka lang pala? Pasensya na. Ano ba kasing ginawa mo? Iha, kumalma ka muna. Mamaya na kayo magtalo. Gamutin muna natin ang sugat mo dahil marami akong ipapaliwanag sa inyo na sa palagay ko'y dapat niyong malaman. Nag-aalala ako, Arnel. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo eh. Alam ko naman yun. Teka lang, kukuha lang ako ng mga panggamot. Maupo ka muna dito, Kit. Salamat po pala sa pagliligtas niyo sa akin, Mang Philip ha. Kung wala kayo, baka nilapan na po ko ng halimaw na yun. Walang anuman. Mula nang tumungtong kayo sa lugar na to, hindi ko na inalis ang tingin ko sa inyo. Bagong Yanggaw ang tawag sa kanila, isang uri ng aswang na nambibiktima ng mga tao. Ibig sabihin, sila po pala yung salarin sa pagpatay dun sa mga bangkay na nakita natin nakaraang araw? Mukhang gano'n na nga, pero nakakapanibago. Ano pong ibig niyo sabihin? Kilala ang mga ganyang uri ng nilalang na nagbibigay ng sakit at kamalasan sa mga tao. Yun ang dahilan kung bakit iniiwasan kami ng gobyerno. Matagal na silang walang pakialam sa amin dahil sabi nila, misteryoso tong baryo dahil maraming taga rito ang nagkakaroon ng malubhang sakit. Pero hindi matukoy ng mga doktor ang pinagmula ng mga yun. Ganun po ba? Diyos ko, nakakatakot naman po. Kaya bago sa akin ang mga ito. Pero alam kong merong kinalaman si Itay sa mga krimeng ito. Po? Bakit po? Dahil napatay ko ang anak niyang aswang kaya naghihiganti siya. Mula nun, naging mangkukulam na siya. Kung ganun, ba't di niyo pa po siya tinalo noon? Mukhang maalam naman po kayo sa pakikipaglaban na. Hindi siya nag-iisa. Merong kultong nakaalalay sa likod niya, Iha. Ay, Diyos ko. Saan na pala nakinig na kami sa inyo nun pa lang? Pasensya na po. Hayaan niyo po. Bukas na bukas aalis na kami. Malabong mangyari yan. Nakabaon na sa hukay ang isang paa niyo nung araw pa lang na nagdesisyon kayong tumapak sa baryong ito. Pero matutulungan niyo naman po kami, diba? Kahit matulungan ko kayong lumabas dito, susundan at susundan pa rin kayo ng mga nilalang na yon hanggat hindi kayo napapatay. Kaya mas mabuting magpaturo tayo kay Mang Philip kung paano kalabanin ng mga hayop na yan. Andyan ka na pala. Pasensya na po't natagalan.
Kasi pinainit ko pa po yung dahon ng saging eh. Ginamit nila ang dahon ng saging pantapal sa sugat ko sa hita. Hindi ko na kasi namalayan na nasugatan pala ako ng bubog kanina. O ayan, iwasan mo na lang muna ang paggalaw para hindi magdugo. Opo, salamat po talaga. Nga pala, sorry pala kung di ko sinabi sa'yo na nandito ako kay Ma'am Philip ha. Promise, gusto ko naman talagang sabihin sa'yo kanina. Pero nakita namin si Aling Itay na papunta sa bahay. Nga pala, ano bang ginawa niya doon? Binigyan niya po ako ng Tupperware ng Bopis. Sabi mo daw kasi Arnel masarap yun. Oo nga no. Nagtataka lang ako dahil sobrang bait niya sa atin. Ano kayang pakay niya? Alam mo na rin, di ba? Oo, sinabi na rin sa akin ni Ma'am Philip yung mga dapat kong malaman. Yun ang aalamin ko. Sa ngayon, mas makakabuti kung di muna kayo magpapakita sa kahit sinong tao dito sa baryo. Dahil hindi pa natin alam kung sinong mga kalaban natin. Naikalma ko naman ang sarili ko nung gabing yon, kaya kahit papaano ay nakatulog ako ng mahimbing. Ilang linggo kaming nasa loob ng bahay. Umiikot lang ang buong araw namin sa pag-aaral kung paano makikipaglaban sa mga aswang. Masasabi kong naging determinado ko, samantalang napansin ko namang tumapang si Arnel. Nakakainis lang kasi medyo yumabang siya, Miss Anne. Hindi nagtagal, natutunan na rin namin ang mga tinuturo ni Mang Philip. Pero isang gabi, hindi umuwi ang matanda, kaya nag-alala kami ni Arnel. Asa na kaya siya? Gantong oras sa kauwi na yun ah. Ano kaya kung lumabas tayo? Hanapin natin siya. Baliw ka ba? Baka nakakalimutan mo na ang kaisa-isang utos niya, huwag tayong lumabas lalo't gabi. Eh paano kung may nangyari na pala sa kanyang masama? Oh, anong ginagawa mo? Ba't mo kinuha yung buntot pagi? Malamang lalabas ako. Ito talaga oh, ang kulit. Sabi na nga bawal eh. Eh ano pang silbi ng pagpapagod natin para aralin yung mga tinuro niya? Ano, design lang? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Teka, hoy, hintayin mo nga ako. Wala na akong nagawa nang lumabas si Arnel, Miss Anne. Imbis talakan siya, ay kumuha na lang ako ng gulok at sumama sa kanyang rumonda sa gitna ng kakahuyan. Huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari ha. Oo na, huwag ka na nga maingay. Baka marinig pa tayo ng mga ongyanggaw na yan. Nasa paligid lang sila. Naririnig ko yung kaluskos. Humanda ka. Hindi nga nagkamali si Arnel. Dahil pagkatapos niyang sabihin yon, ay sumugod ang dalawang aswang sa amin. Kaya lang, tinulak niya ako palayo para saluhin ang pakikipaglaban sa mga yon. Napaupo ako sa lupa sa lakas ng puwersa niya. Aray naman! Sorry. Ikaw naman kasi. Kaya mo na nga akong tumulong kasi alam ko naman yung gagawin ko. Alam mo, yung kayabangan mo magpapahamak sa'yo eh. Ito naman. Ikaw na nga yung tinulungan pero ikaw pa yung galit. Sorry na, okay? Ang luwang ng gubat na to. Ano kaya kung maghiwalay tayo para mas mapabilis ang paghahanap natin? Oo nga no. Basta dito ha. Dito tayo magkikita ulit, okay? Sige. Uy, teka lang. Aalis ka naman agad. Lalagyan ko lang to ng marka para may palatandaan tayo. Pinakita ko kay Arnel na pinunit ko ang manggas ng t-shirt kong kulay yellow-green, tsaka sinabit yon sa sanga ng puno. Lakas loob akong lumakad mag-isa palayo sa kanya. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay nakarinig ako ng mga tawanan mula sa di kalayuan. Hinanap ko ang pinagmumulan nun at laking gulat ko nang makita si Aling Itay na merong kasamang iba pang mga sibilyan na hindi bababa sa 5. Tinatataka ni Aling Itay ng markang trianggulo ang iilan sa mga ito gamit ang pinainit na bakal. Hindi ko naman napigilang maduwal nang makita ang mga laman loob na nakalagay sa malaking plastik na binaba ng isa sa mga kasamahan ng babae. Doon ko na kumpirmang ang lahat ng yon ay galing sa mga biktimang natagpuan kamakailan lang. Marahan akong umatras pero napahinto matapos matapakan ng isang siit. Agad akong nakita ni Aling Itay. Tumakbo ko palayo pero naabutan ako nito. At saan ka naman pupunta? Akala mo makakatakas ka? Hindi ako papayag. Walang hiya ka. Hayop ka! Ito naman, hindi nga lang hayop. Demonyo pa, Keith. Pero alam mo, hindi naman sana kayo madadamay pa kung hindi kayo pumunta dito eh. Dahil gusto naming malaman ang totoong rason na kinamatay ng kasama naming manunulat.
Nandito ba talaga kayo dahil nagmamalasakit kayo sa kanya? O nandito lang kayo para sa perang pwede niyong kitain pag nagawan niyo na siya ng balitang papatok sa masa? Hindi. Oh, talaga ba, Keith? Alam mo, wag mong lokohin ang sarili mo, Iha. Dahil hindi ako naniniwalang meron pang tao na nagmamalasakit sa kapwa niya. Huwag mo nga ibaling sa akin na lahat, Aling Itay. Alam ko nang ikaw ang pumatay sa kanya. Aba, di ko yun ipagkakaila dahil totoo yun. At alam mo kung bakit? Dahil tulad niyo rin siyang pakialamera. Nalaman niyang gusto ko siyang gawing aswang para madagdagan yung mga kasama ko. Paano niyong ginagawa yun? Simple lang. Papakainin ko sila ng masasarap kong luto. Alam mo, sa totoo lang, yun nga sanang plano ko sa inyong dalawa eh. Kundi lang umepal yung lintik na Philip na yan. Alam mo bang nagpakamatay siya na dahil lang sa'yo? Oh, mabuti naman kung ganon. Alam mo, mahina kasi ang loob niya. Baka hindi niya kinaya yung pagiging aswang niya. At para hindi siya makasakit ng tao nagpakamatay na lang siya. Epal baka mo, Itay. Sandali. Mas magandang sabihin na inalis ko lang yung sumpa sa lugar na to. At nandito ka pala? Itigil mo na yung kalokohan mo hanggat maaga pa. At sino ka naman para utusan ako? Isang albularyong kikitil sa buhay mo. Bakit mo ba pinalala ang problema nating dalawa? Ako ang may atraso sa'yo. Pero bakit ka naghahasik ng lagim sa buong baryo? Wala ka nang pakialam doon. Kung ganon, mapipilitan akong patayin ka. Gawin mo! Akala mo ba natatakot pa ako sa'yo? Pwes hindi! Kahit papatayin mo ko, sigurado akong matatalo ka pa rin dahil inutusan ko na yung mga kasamahan ko na ipagpatuloy ang paghasik ng lagim sa baryong ito kahit pamamatay ako. Sinubukan kong sundan si Aling Itay nang mag-walk out ito pero pinigilan ako ni Mang Philip. Bitawan mo nga ako! Papatayin ko na siya para matapos na lahat ng to. Para mabigyan ko ng hustisya yung rason kung bakit kami pumunta rito. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Tamang oras? Kailan po? Ilang buhay pa ba ang dapat magsakripisyo? Kailangan muna nating alamin kung anong kasunduan na meron siya sa demonyo. Kasunduan sa demonyo? Sa bahay ko na lang ikukwento. Sa ngayon, hanapin muna natin ang kaibigan mo. Halos halughugin namin ni Mang Philip ang buong kakahuyan pero hindi namin nakita si Arnel. Kaya dismayado kaming umuwi. Pero nakampante ang loob namin nang madatnan namin si Arnel sa labas ng bahay. Oh, Diyos ko! Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Hindi ba malinaw ang utos ko na huwag kayong lalabas ng bahay? Sabi ni Kit, ikaw daw ang nagpumilit na suwayin ng utos ko, Arnel. Pasensya na po talaga. Nag-alala lang po kasi ako sa inyo. Hindi na mauulit. Sana nga. Kinuwento ko sa kanila ang nalaman ko tungkol kila Aling Itay at sa kulto nito nang makapasok na kami sa loob. Teka, ibig sabihin, yung mga natatagpo ang patay yung mga miyembro ng kulto na ginagawang aswang ni Aling Itay? Kung ganun, ba't niya sila pinapatay? Oo nga po. Alam niyo po ba yung sagot doon, Mang Philip? Aalamin ko. Oo nga po, mas mabuti kung ipagbibigay alam natin sa lahat yung tungkol sa karinderya niya. Kung alam ko lang na galing pala yun sa mga laman loob na... Oh, Arnel, kalma lang. Nandidiri rin naman ako eh. Pero, ba't di po kami naging aswang, Mang Philip? Dahil yun sa binigay kong bawang, dinasalan ko yun. Para dito malab kung ano mang kulam o orasyon ang inihalo niya sa kinain nyo. Kung kaya niyo naman po palang gawin yun, bakit hindi pa noon? Ang totoo niyan, maaga akong nagretiro sa pagiging albularyo ko dahil nakagawa ako ng isang malaking kasalanan. Ano po yun? Nakapatay ako ng pasyente. Mula noon, di na nagtiwala ang mga tao sa kakayahan ko. Yun din siguro ang rason kung bakit lumakas ang loob ni Itay para gawin ang lahat ng to. Pero, paano po naging aswang yung anak niya? Ang alam ko, merong lahi ang napangasawa niya pero sinubukan ni Itay na buhayin na parang normal na tao yung anak niya. Kaya hilaw na karne ng hayop ang pinapakain niya dito kaya lang ano po? Kaya lang, nung makatikim ng karne ng tao yung anak niya, nagsimula na siyang mambiktima ng mga tao. Kaya nung makaharap ko siya, di na ako nagdalawang isip na pugutan siya. Ganun po? Kung ganun po, paano po kaya natin siya matatalo? Siguradong malakas siya, kasi merong demonyo sa likod niya. Mang Philip, ano po kaya kung rumonda tayo tuwing umaga?
para mabigyan natin ng warning yung iba pang mga tao na wag nang bumili sa karinderya niya. Oo nga po. Sigurado namang maniniwala sila sa amin eh. Sige na ho, pumayag na ho kayo. Pero paano kung... Tama po si Arnel. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po siya. Isusumbong ko po siya sa inyo pag meron na naman siyang sinuway sa utos. O sige, basta lagi kayong mag-iingat. Higit sa lahat, lagi niyong pakatatandaan ng mga utos ko. Opo, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin. Salamat din dahil nagtiwala kayo sa akin. Pangako ko, nabibigyan natin ng hustisya ang baryong to, pati na rin ang kaibigan niyo. Nagpahinga na kami pagkatapos mag-usap. Kinabukasan ay maaga kaming gumising ni Arnel para gumayak. Pumunta kami sa palengke at nagtago sa malayo kung saan matatanaw namin ang tindahan ni Aling Itay. Hala, ba't kaya di siya nagbukas ng tindahan ngayon? Paniguradong nagtatago na yung hayop na yan. Lika, Saan naman tayo pupunta? ito na yung tamang pagkakataon para imbestigahan natin yung loob ng tindahan niya. Baka mamaya meron tayong makita doon na pwede nating magamit kung paano natin siya matatalo. Uy, teka, magunos dili ka naman dyan. Baka mamaya niyan merong makakita sa ating isa sa miyembro ng kulto nila eh. Mapahamak pa tayo. Okay, sige. Ako ang papasok doon at ikaw ang magbantay dito. Sumipol ka lang kung merong taong paparating. Ayos ba yun? Sige, pero di tayo pwede magtagal ah. Oo na. O siya, punta na ako doon. Baka mamaya meron pang dumating, mahuli pa tayo. Kinalma ko ang sarili habang iniintay na makabalik si Arnel. Napakunot ako ng noo nang makita ang bitbit niyang isang maliit na libro matapos niyang makalabas. Tumatagaktak ang kanyang pawis na parabang takot na takot, Miss Anne. Oh, ayos ka lang? Ano ba yung hawak mo? Halika, umuwi na tayo. Kailangan tong makita ni Mang Philip. Teka lang, punit yung damit mo ah. Nasabit ako dun sa nakausling alambre sa pintuan. May naiwang tela. Ha? Kung ganun, balikan mo yung tela. Baka magamit pa yung pangulam sa'yo eh. Meron ng mga tao sa kanto kaya di na natin yun mababalikan. Tara na! Nadatnan namin si Mang Philip na nagluluto ng tanghalian pagka-uwi. Pinakita namin agad dito ang mga nakuha namin sa loob ng tindahan ni Aling Itay. Ano po ba yan? Pinasok ko yung loob ng karinderya niya at yan yung nakita ko. Meron pang papel at merong 11 na malalaking guhit eh. Ibig sabihin, nakipagkasundo siya sa demonyo na kailangan niyang pumatay ng 12 tao kapalit ng muling pagkabuhay ng uniko iho niya. Ano? Ibig sabihin, kailangan natin siyang pigilan na makapatay pa ng isang tao. Oo nga po. Desperada na siya. Ang librong to, ito ang ginamit niya para makausap ang demonyo. Nang sa ganun ay maisanla niya ang sarili niyang buhay kapalit ng kakayahan sa pangkukulam. Meron pa naman pong paraan para matalo natin siya, di ba? Oo, dahil sa darating na paglalaho ng buwan ay doon niya isasagawa ang orasyon para buhayin ang kanyang anak. Ibig sabihin makakapagplano pa tayo. Wala nang oras para dyan dahil mamayang gabi na yon. Paano po pag nabuhay yung anak niya? Ano pong mangyayari? Ibig sabihin nun, nabigo tayo sa misyon natin. Mas mahihirapan tayong talunin sila. Ibig sabihin, pwedeng mamatay po ang lahat ng tao rito? Oo, iha. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil pwede na tayong gumawa ng pangontra gamit itong mga nakuha niyo sa karinderya niya. Magpainit ka ng tubig, Arnel. Sige po. Pinagmasdan ko lang si Arnel na lumabas ng bahay para sundin yung utos ni Mang Philip. Pero ilang saglit lang, narinig namin ang palahaw niya. Nadatnan namin siyang nakahandusay sa likod bahay, namimilipit dahil sa sakit na iniinda. Inalalayan namin siya ni Mang Philip papasok sa bahay at maingat na inihiga sa papag. Aray ko! Tulong! Ang sakit ng tiyan ko! Kumalma ka. Ano pong nangyayari sa kanya? Meron ba kayong gamot na naiwan nung pumunta kayo kanina sa karinderya? Wala ho, pero sumabit yung damit niya kanina sa alambre eh. Naiwan po yung tela. Teka, kinukulam po ba siya? Oo, iha. Kung ganun, meron ba po bang pag-asang makaligtas si Arnel? Meron pa. Kumalma ka't manalig ka lang sa Diyos. Kunin mo ang mga kandila dun sa likod. Sige po. Paikot na tinulos ni Mang Philip yung mga kandila bago sinindihan ang mga yon. Tinulungan ko itong umupo sa gitna ng mga kandila. Pinagmasdan ko lang ang matanda na isagawa ang orasyon. Tumatagaktak na ang pawis ni Mang Philip nang maimulat ang mga mata. Agad ko itong inalalayan nang mapansin ang panghihina ng katawan nito.
Okay lang po ba kayo? Ano pong kailangan nyo? Inumin. Ito. Halika po kayo. Maupo po muna kayo rito. Kamusta po? Pumasok ako sa mundo ni Itay. Nakaharap ko siya dun. Naligtas niyo po ba si Arnel? Sa ngayon, oo. Pero di ko napuruhan si Itay. Mang Philip. Kit. Agad naming inasikaso si Arnel, Miss Anne. Bukod sa nanghihina ang kanyang katawan, ay pansin ko rin ang pamumutla niya. Maya-maya pa'y nagpaalam si Mang Philip na lalabas muna para ipagpatuloy ang paggawa ng pangontra. Tutok na tutok ako sa pagbabantay kay Arnel hanggang sa manumbalik ang lakas niya. Oh, kumusta? Kumusta na yung pakiramdam mo? Ayos naman ako kahit papano. Wala na rin yung sakit ng tiyan ko di tulad kanina. Ay, buti naman kung ganun. Oh, kumakalam na yung sikmura mo Teka, pagluluto lang kita ng noodles para meron ka man lang mahigop na sabaw. Salamat talaga. Buti na lang nandyan kayo ni Mang Philip. Ano ka ba? Wala yun no. Siyempre sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang? Sa bagay. O sige na. Maya-maya'y pumasok si Mang Philip, bit-bit ang 3 maliliit na bote na merong lamang likidong, sabi nito'y pangontra daw. Binigyan kami ni Mang Philip ng tig-isa ng mga yon. Salamat po. Ang galing niyo naman po. Paano niyo po nagawang langis yung mga gamit ni Aling Itay? Kinuha ko yung langis sa katas ng nyug tas dinasalan ko. O paano naman po ito gagamitin? Ipapahid sa katawan? Parang manananggal? Hindi. Ipahid nyo lang yan sa mga armas na gagamitin nyo sa pakikipaglaban. O siya, lumulubog na ang araw. Kailangan pa natin maghanda. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magdasal sa may kapal, Miss Anne. Humingi kami ng guidance sa Diyos sa pakikipaglaban namin sa mga aswang. Nang sumapit naman ang 12:00 ng gabi ay lumabas na kaming 3. Bit-bit ang aming mga armas. Bilog na bilog ang sinag ng buwan pero halos matakpan na ito ng mga maiitim na ulap. Sa kalagitnaan ng paglalakad, huminto si Arnel. Ay, ano ba yan? Halos 1 oras na tayong paikot-ikot dito sa Kakahuyan pero wala pa rin tayong nakikita mga kalaban Shh! Kumalma ka Arnel. Matatagpuan din natin sila. Natatandaan mo pa ba kung saan mo nakita yung kampo nila? Hindi nga Huwag na kayong magsayang ng oras na hanapin ang kampo nila dahil sigurado akong wala na sila doon. Kung ganun, meron po ba kayong ideya kung saan sila lumipat? Malapit ang mawala yung buwan baka mahuli na tayo sa oras. O kaya naman, humanap tayo ng isang yangyaw na yan. Tsaka natin paaminin kung nasan yung mga demonyong yun. Hindi ganun kadali ang gusto mong gawin, Arnel. Matalino si Itay at siguradong meron na siyang ginawa para protektahan ang mga kultong alay niya. Kung ganun, ano na pong gagawin natin? Sigurado ko sinisimulan na nila yung pagsasagawa ng orasyon. Talasan niyo ang mga pandinig niyo. Kailangan nating maging alerto. Sumunod lang kayo sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating kami sa rumaragasang ilog pero hindi pa rin namin mahagilap sina Aling Itay. Dismayadong umupo si Arnel sa malaking bato malayo sa amin pero napahiyaw na lang siya nang merong kumalmot sa kanyang likuran. Bago pa man siya makatakbo palapit sa amin ay sinakal na siya ng nilalang na bagong yanggaw. Mas mabangis ang itsura ng nilalang kumpara sa huli kong makita ang aswang. Merong usok sa paligid ng katawan nito. Ano yan? Ba't ganyan yung itsura? Sabi ko na Walang hiya kang yanggaw ka! Eto sa'yo! Tumigil ka! Ako nang bahala sa kanya. Kahit anong mangyari, wag kang lalapit sa amin! Hindi nagdalawang isip si Mang Philip na sumugod sa nilalang na yon. Kaya lang, tumalsik si Mang Philip palayo ng kalmutin nito tulad ng ginawa kay Arnel kaya puro sugat din ang katawan ng matanda. Nakaramdam na ako ng takot dahil mas malakas ito kaysa sa amin. Buti na nga lang, nakuha ni Mang Philip ang maliit na bote sa bulsa at agad na isinaboy sa demonyong yon. Lumapit ako sa kanila nang mamatay ang yanggaw. Diyos ko, meron na kayong mga sugat. Teka, pupulit lang ako ng damit ko para may pantapal kayo sa mga sugat nyo. Salamat. Ikaw naman kasi, ba't ka ba kasi lumayo pa? Ilang beses ba namin sasabihin sa'yo na dapat hindi tayo lalayo sa isa't isa? Diyos ko, napakakulit mo. Ikaw ang papahamak sa atin, Arnel Alam mo kung bakit? Kasi feeling ko wala akong kwenta.
Gusto kong bumawi sa inyo dahil pakiramdam ko lagi akong palpak. Tama na yan. Hindi ito ang panahon para magtalo-talo tayo. Ilang saglit pa'y kumidlat ng malakas kaya mas nataranta ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa buntot pagi. Diyan muna kayo. Haanapin ko lang yung kampo nila. Sandali. Sasama kami, Iha. Hindi ka namin pwedeng pabayaan na lang na mag-isa. Kaya ko ho. Mas mapapadali ako kung ako na lang ang maghahanap sa kanila. Pangako, babalik po ako ng buhay. Umalis na ako bago pa man ako maiyak. Kumaripas ako ng takbo papasok sa kakahuyan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta kaya saglit muna akong huminto ng makaramdam ng pagkahingal. Mula sa kinaroroonan ko'y natanaw ko ang isang kuweba kaya dali-dali akong lumapit doon. Hindi na ako nagdalawang isip at agad na pumasok sa loob para sundin yung kutob ko, Miss Anne. At hindi nga ako nagkamali dahil narinig ko agad ang malakas na boses ni Aling Itay na umugong sa loob ng kuweba. Sinigundahan pa yon ng kulto. Bago ko pa man sila silipin sa nakita kong makipot na butas, napansin ko nang lumabas ang dalawang natitirang miyembro ng kulto nila kaya't nagtago ako sa gilid. Pagkalabas ng mga ito ay pumasok ako sa loob. Doon ko nakita ang isa pang kamiyembro nilang hubot-hubad at nakahiga sa malapad na bato. Katabi nito ang isang bangkay na naaagnas na ang katawan. Agad na tinuto ko naman kay Aling Itay ang hawak kong buntot pagi matapos magtangka na lumapit sa akin. Oh, buhay ka pa pala? Nasaan na yung mga kasama mo? Nilapa na ba sila ng mga kasama ko? Yun ang akala mo, Aling Itay. Teka, hindi na nga dapat kita nire-respeto eh. Dahil ang mga katulad mong demonyo, dapat binabastos. At sino naman kasing may sabi sa'yo na kailangan ko ng respeto mo? Total, nandito ka na lang din naman. Ba't hindi mo pa sabihin sa akin kung nasan yung dalawa mong kasama? Hindi ako tanga para gawin yun. At oo, tama ka. Nandito ka para bawiin ang kalayaan ng tao mula sa'yo. Garapal! Anong bawiin? Ikaw pa talagang may lakas ng loob na sabihin yan? Eh ako nga tong ninakawan nyo ng gamit. Dahil hayop ka! Desperada kang babae ka. Nakuha mo pa talaga isang layong kaluluwa mo sa demonyo, ah? Talaga? Dahil siya lang ang sinasamba ko. At kahit ano gagawin ko para sa anak ko. Wala ka talagang kasing sama. Ito, yung bangkay na dati mong suki sa karinderya. Ha? Hindi ka man naman nakukonsensya sa ginawa mo? Yung mga taong yan sumuporta sa'yo sa negosyo mo. Tapos ngayon, inaali mo pa sa demonyo. At sinong may sabi sa'yo na yan lang ang huling alay ko? Alam mo, palibhasa ikaw, hindi mo ko maiintindihan kasi yung Nanay Esperanza mo, walang iya! Ano? Paano mo nalaman tungkol sa kanya? Ang hina naman ang kokote mo. Nanigas ang buong katawan ko nang bumulaga sa paningin ko si Nanay Esperanza na nakagapos sa likod ng kurtina na hinawi ni Aling Itay. Bukod sa dumudugo ang binti ni Nanay Esperanza, ay meron ding maliit na laslas ang kamay nito. Nay? Ano pong ginagawa niyo rito? Nandito ako para iligtas ka, anak. Kasi nag-aalala na ako sa'yo dahil ilang linggo nang delayed yung flight mo. Pero Nay, di ba po nag-usap na tayo? Oo, pero bilang nanay mo, hindi ako makakapayag na masaktan ka ng hayop na Itay na yan. Pero paano po kayo? Ang drama nyo naman. Tigilan nyo na nga yan. Ay teka, hindi. Sige, ituloy nyo na yung pamamaalam nyo sa isa't isa dahil pagdating ng mga kasama ko, itutuloy ng ritual. Baliw ka nga talaga, Itay. Ito sa'yo! Akma ko na sanang ihahampas kay Aling Itay ang buntot pagi pero natigilan ako nang ilabas niya ang voodoo doll tsaka tinusok-tusok. Sinigundahan yon ng pag-inda ni Nanay Esperanza sa sakit sa iba't ibang parte ng katawan. Ituloy mo ang pakikipaglaban sa kanya. Huwag mo na akong alalahanin pa, anak. Hindi kita pababayaan dito, Nay. Sa likod mo! Bago pa ako makaharap ulit kay Aling Itay, ay isang matigas na bagay na ang pumukol sa ulo ko. Nawalan ako ng malay, Miss Anne. Pagkagising ko
ay ako na ang nakagapos sa isang matabang kahoy na poste. Nakita ko si Nanay Esperanzang nakahiga sa malapad na bato. Isang manipis na bestida ang suot nito at parang paralisado na. Samantalang ako naman ay pilit na kumakala sa pagkakatali ko pero naubos lang ang lakas ko sa sobrang higpit nun. Maya-maya pa narinig ko na ang nakakapanlokong tawa ni Aling Itay. Tamang-tamang pagkakaroon mo ng malay, iha. Sisimulan ko ng orasyon para sa muling pagkabuhay ng anak ko. Utang na loob! Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo papatayin si nanay. Kahit ako na lang. Siya na lang ang meron ako. Please lang o. Nakikiusap ako sa'yo. Papatayin? Aba, hindi ko naman siya papatayin, ano? Ang kailangan ko lang naman ay dugo niya para makumpleto na ang orasyon ko. Pwede ba? Tama na to. Alam kong meron kang galit sa Diyos. Pero kahit ano pong gawin mo, hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. Paano namang hindi? Nandito na nga tayo. Pagmasdan mong gagawin ko! Sumirit ang dugo ni Nanay Esperanza sa pulso matapos hiwain ni Aling Itay. Sinalo niya ang dugo gamit ang bandehado. Matapos noon, kinuha ng mangkukulam ang isang bote na naglalaman ng kulay itim na likido. Inihilamos ni Aling Itay ang dugo sa mukha ng bangkay. Napapangiwi na lang ako habang pinagmamasdan si Aling Itay na ipainom ang likido sa anak. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin kong gumalaw ang isa sa mga daliri ng lalaki sa paa. Kita mo na? Nagtagumpay tayo, mga kasama! Ngayon, tatanggalin ko na ang sumpa sa inyo. Yun ang akala mo. Agad na nagpalit ng anyo ang dalawang kasama ni Aling Itay. Naging bagong yanggaw sila. Pero imbis na matakot, sinabuyan ni Arnel ng pangontrang langis ang mga nilalang kaya namatay agad ang mga ito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Itay. Sumuko ka na. Oo nga. Uulitin ko. Kung inaakala mo magtatagumpay ka, nagkakamali ka ron. Nagpapatawa talaga kayo, mga mahihinang nilalang! Buhay ng anak ko. Tsak matatalo niya kayo ng walang kahirap-hirap! Sige. Teka. Asa na siya? Andito lang siya kanina. Anak, Jemuel, halika na rito. Napanganga na lang ako nang makitang nakatayo na ang bangkay na tinawag ni Aling Itay na Jemuel. Tumalon ito sa pagitan namin ni Mang Philip. Bukod sa kulay itim ang mga mata ng binata ay maputla rin ang balat nito. Tinadyakan ako ni Jemuel dahilan para tumalsik ako sa bato. Agad akong nanlambot sa sakit matapos bumagsak sa sahig. Samantala, sumubok naman si Arnel na sumugod kay Jemuel para patayin ito pero nabigo siya dahil sa angking lakas ng lalaki. Arnel! Ano bang gusto mo, Aling Itay? Panalo ka na, okay? Hayaan mo naman kami mabuhay, oh. Nagmamakaawa ako. Alam mo, buti na lang talaga't marunong akong makisama eh. Sige, hahayaan ko kayong mabuhay. Pero meron akong kondisyon. Ano? Ako na ang magiging Diyos nyo. At hindi nang Diyos-Diyosan yung wala namang kwenta. Hindi. Huwag kang mawala ng pag-asa, Kit. Tulad na sinabi ko sa'yo, manalig ka lang. Manalig? Manalig saan? Ano? Sa Diyos nyo na hindi naman kayo matulungan? Alam nyo, nagsasayang lang kayo ng oras. Kung ako sa inyo, kumampi na lang kayo sa amin para hindi na tayo magtalo-talo pa. Kahit patayin mo na lang kami, Itay. Di kami tutulad sa'yo. Masama ka. Demonyo ka. Demonyo! Nagsalita ang tapang-tapangan. Hoy, para ipaalala ko sa'yo, hindi ka pa absuelto sa kasalanan mo sa akin, ha? Nag-effort ba kayong nakawin ang mga gamit ko? Sa lupa lang din naman kayo pupulutin? Hindi ba, Jemuel? Humalakhak ng malakas si Jemuel tsaka tumingin ng masama sa amin. Hindi siya ang anak mo, Itay. Produkto siya ng demonyo. Kaya pwede ba, itigil mo ng pagiging desperado mong mabuhay pa siya. Dahil kahit kailan, hindi na mangyayari yun. Wala akong pakialam kahit na may sa demonyo pa siya.
Ang importante, magkasama kaming dalawa. Ikaw, ano meron ka? Hindi ba? Iniwan ka na nga ng pamilya mo dahil, ikaw ang baliw! Oo, nagkamali ako. Oo, dumating sa punto na halos isuka na ako ng mga tao dito sa baryo. Pero lahat ng pagkakamali ko, tinanggap ko. Matagal ko nang pinagbayaran ng lahat ng yon, Itay. Ikaw, kailan mo tatalikuran ng kasamaan sa pagpatay ng mga inosenteng tao? Kasamaan? Ganun ba yun? Kasamaan ba ang ipaglaban ng anak? Ang anak na binawi niyo sa akin? Masisisi mo ba ako, Philip? Tulad ng gusto kong maintindihan mo. Lahat ng bagay, lahat ng pagkakamali natin ay kailangan nating pagbayaran. Ano ngang mali ko? Anong pagkakamali ko para parusahan ako ng lintik na Diyos ninyo? Kinonsinti mo ang anak mo sa masama niyang gawain, Itay. Pinanlakihan ako ng mga mata ng ibato ni Arnel ang hawak na gulok kay Aling Itay. Pero mabilis na kumilos si Jemuel para sa lagi nito. Walang kahirap-hirap na sinalo ng lalaki ang patalim. Hayop talaga kayo, mga hangal! Tapusin na natin to! Ama, laban sa ina. Ako na lang ang kalabanin mo, Itay. Total sa akin naman nagsimula ang lahat ng to hindi ba? Talagang matapang ka pa rin Pwes, sige! Pinanood lang namin ni Arnel na maglaban sina Aling Itay at Mang Philip. Akala ko madedehado sa laban si Aling Itay dahil wala siyang hawak na kahit na anong armas. Pero mali ako. Dahil bukod sa agresibo niyang mga kilos ay meron din siyang kakaibang lakas. Agad na napansin kong naging kulay pula ang mga mata ni Aling Itay. Walang kahirap-hirap niyang iniilaga ng bawat pagtaga sa kanya ni Mang Philip. Bumagsak ang katawan ni Mang Philip matapos niyang suntukin. Inipon ko naman ang natitirang lakas ko para tumayo. Kung kanina ay pinanghihinaan na ako ng loob, ngayon naman ay gusto kong iganti ang mga kasama ko. Pasimple kong dinukot sa bulsa ang bote tsaka nilagok ang kakaunting langis na laman nun. Ewan ko ba kung bakit ko yun ginawa, Miss Anne. Wala na akong pakialam kung malason man ako pero parang meron kasing bumulong sa akin na gawin yon. Umasa akong manunumbalik ang lakas ko pero sa huling pagkakataon ay nadismaya na naman ako. Napatingin ako kay Arnel. Umiling-iling lang ang kaibigan ko sa akin. Senyas na wag na akong maglakas loob pang lumaban kay Aling Itay. Sa kabilang banda ay isang malakas na halakhak naman ang narinig ko mula kina Aling Itay nang humarap ito sa akin. Ano? Papayag ka na ba sa gusto kong sambahin mo ako? Nagbago na ang isip ko, Itay. Oh, talaga? Bakit? Nakita mo naman siguro ang ginawa ko sa albularyong ipinagmamalaki nyo, no? Nilampaso ko lang naman ng walang kahirap-hirap. Tama nga siya. Dapat manalig ako sa Panginoon na dapat hindi ako panghinaan ng loob. At higit sa lahat, dapat hindi ako kumampi sa mga masasamang katulad mo. Wow! Nakakatakot naman yung katapangan mo, Iha. Alam mo, huwag kang umastang parang meron ka ng napatunayan sa mundong ito. Tingnan mo nga yung nangyari sa nanay mo. Lahat yan. Lahat kasalanan mo. Dahil yun sa katigasan ng ulo mo. Hindi totoo yan. Anong hindi? Akala mo ba? Hindi sinabi sa akin ng nanay mo ang lahat ng tungkol sa'yo? Na isa kang desperada? Tama na! Halika, maglaban tayo. Ipakita mo yung sinasabi mong lakas mo. Marahan akong pumikit at nag-sign of the cross. Taimtim akong nagdasal. Pagdilat ng mga mata ko, ay ramdam ko yung biglaang panunumpalik ng lakas ko. Wala na rin akong nararamdamang kahit na anong sakit sa katawan ko na kanina'y iniinda ko. Imbis na magpasinda kay Aling Itay ay sarkastiko akong ngumiti sa kanya. Halata ang inis sa mukha niya pero pinanlakihan siya ng mga mata nang mailagan ko ang pagtadyak niya sa akin. Paano mo nagawa yun? Ano namang akala mo? Ikaw lang ang may karapatang maging malakas? Hindi, no? Meron mang demonyong tumutulong sa'yo, pero meron naman Diyos na tumutulong sa amin. Ganon? O sige, etong sa'yo! Agad akong tumakbo para saluhin ang itak na hinagis ni Mang Philip sa akin. Narinig ko ang palahaw ni Jemuel matapos kong saksakin si Aling Itay. Nag-aagaw buhay ang babaeng bumagsak sa harap ko.
Mas naging agresibo naman si Jemuel na umatake sa akin. Parang aso ang binatang naglalaway sa gigil, Miss Anne. Imbis na matakot, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para talunin ito na siya namang nagawa ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon at kung paano ako nagkaroon ng kakaibang lakas, pero sa puntong ito ay mas tumibay ang paniniwala ko sa Diyos. Lumapit ako kina Mang Philip at Arnel para tulungan silang makatayo. Bakas ang pagtataka sa kanilang mga reaksyon. Paano mo nagawa yun? Ang lupit mo ah. Sabi ko naman sa'yo, Iha, magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan at sa Diyos eh. Pero paano si nanay? Maliligtas pa ba natin siya? Huwag kang mag-alala. Mukhang hindi naman tinuluyan ni Itay ang nanay mo eh. Kaya oo, Arnel, halika, buhatin natin siya. Ay, sige po. Aray, ang sakit ng katawan ko. Oh, ayos ka lang? Oo, liga na. Ala-alalay ni na Arnel at ni Mang Philip si Nanay Esperanza na hanggang ngayon ay paralisado pa rin, Miss Anne. 5:30 na ng umaga nang makarating kami sa bahay. Nanguna si Mang Philip sa pag-aasikaso kay Nanay Esperanza. Kahit pa malaki ang tiwala ko sa albularyo, ay hindi pa rin mawala-wala ang kabang nararamdaman ko. Para akong mababaliw dahil hindi ako mapakali, Miss Anne. Arnel, mas mabuti pa siguro kung lumabas muna kayo ni Keith. Ha? Bakit po? Para makapagpalamig kayo. Tsaka ramdam ko ang takot mo pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lagay niya. Pero bakit po ba naparalisa si nanay? Anong klaseng engkantasyon po ba yung ginawa ni Aling Itay? Kasi kanina, wala man lang siyang kare-reaksyon habang hinihiwa na makukulam na yun yung pulso niya eh. Isang itim na mahika na nagpapamanhid ng buong katawan ng tao, Iha. Gising ang nanay mo. Sadyang di lamang niya maigalaw ang katawan niya. Ganun po ba? Oo, pero uulitin ko, wala kang dapat ipag-alala. Akong bahala sa kanya. Magkasabay kaming lumabas ni Arnel. Panayad ang simoy ng hangin kaya naramdaman ko agad ang pagod at puyat. Ayos ka lang? Kamusta naman yung katawan mo? Ayos naman. Alam mo, thank you ah. Kung wala ka, baka natuloy na yung binabalak ng mga yun sa baryong to. Ano ka ba? Dapat nga ako pa yung magpasalamat sa inyo eh. Kasi sinuportahan niyo ako. Isa pa, pinapalakas niyo yung loob ko. Tungkol nga pala kay tita, paano kaya siya nakarating dito? Ewan ko nga rin eh. Diyos ko. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako at natagpuan natin ang kampo nila. Maya-maya pa'y lumabas si Mang Pili para sabihin ang magandang balita. Pumasok na kayo, gising ng nanay mo. Thank you po talaga, Mang Philip ah. Hindi ko na napigilan ang maiyak nang makita si Nanay Esperanzang nakangiti sa akin. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Nay, salamat naman at ligtas ka. Nak, pasensya na. Nag-alala lang ako sa'yo kaya kita sinundan dito. Pero, saan po kayo kumuha ng pamasahe? Saka, paano niyo po nalaman tong lugar na to? Ginalaw ko na muna yung naiipon ko doon. Yung sa lugar, nakita ko naman yung journal mo. Binasa ko at doon ko nakita yung mga plano nyo ni Arnel. Mahal ko po kayo. Pasensya na po. Pasensya na po talaga kasi napumunit pa akong pumunta rito. Huwag kang humingi ng tawad. Kung tutuusin, ako dapat ang gumawa niyan kasi buong buhay mo. Pinaramdam kong meron kang pagkukulang kahit na wala naman. Anak, sinabi sa akin ni Mang Philip yung lahat ng nangyari. Ikaw ang bayani. Proud na proud ako sa iyo, anak. Nakaramdam ako ng saya nang marinig ko ang mga salitang yon, Miss Anne. Buong buhay ko, yun lang ang gusto kong marinig at maramdaman mula kay Nanay Esperanza. Matapos mag-usap, minabuti muna naming tatlo na lumabas para makapagpahinga ang nanay ko. Higit 1 linggo pa kaming nagstay doon sa baryo para makalikom ng pera pambili ng plane tickets. Sa totoo lang, hiyang-hiya nga ako kay Mang Philip dahil siya ang gumawa ng paraan para makauwi kami, Miss Anne. Kaya para makabawi man lang, kahit papaano, ay tinipo namin ang mga tao sa baryo para ibalitang wala na yung mga aswang. Naniligtas ni Mang Philip ang buong lugar. Laking tuwa nga namin dahil
Hindi na kinuwestiyon ng mga tao kung paano yun nagawa ni Mang Philip dahil sa tinagal ng panahon na naghasik ng lagim ang mga bagong Yanggaw ay ngayon lang niya ito nagawa. Nauna si Nanay Esperanza na umuwi kaysa sa amin. Nung araw na aalis na kami ay hindi ko napigilang umiyak dahil napalapit na ang loob ko kay Mang Philip. Mang Philip, maraming salamat nga po pala ulit sa tulong niyo sa amin ha. Oo nga po. Isa pa, ang dami po naming natutunan. Higit sa lahat, mas tumibay po yung pananampalataya namin kay Lord. Nakakatuwa naman. Pero walang anuman mga anak. Basta lagi kayo magpapakabait kahit saan man sulok kayo ng mundo pumunta. Ay, teka lang ho pala. Aayusin ko lang po yung mga gamit. Baka meron pa kaming nakalimutan. Opo. Nga po pala, ngayong nailigtas niyo na po yung baryo, ba't po kaya hindi na lang kayo sumama sa amin? Doon po kayo magbagong buhay. Ganun. Tutulungan naman po namin kayo eh. Hindi maaari, Iha. Kahit paligtas na ang mga tao rito, kailangan ko pa rin silang bantayan at proteksyonan mula sa iba pang kapahamakang darating. Sa bagay po. Nga pala, meron sana akong hihinging pabor sa inyo. Ano po yun? Pwede bang huwag na ninyong ipakalat ang nangyari dito sa baryo? Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag nyo na sanang ilagay sa dyaryo o kahit sa anong media ang lugar na to. Nag-aalala kasi ako para sa kapakanan ng mga tao dito. Baka mamaya mag-iba ang pakitungo sa kanila ng iba at akalaing aswang sila. Kung ganun ho, sige. Wala pong problema. Pasensya na kayo ha. Alam kong ito ang rason kung bakit kayo pumunta dito. Pero nag-aalala kasi ako sa mga posibleng mangyari kung masisiwalat sa publiko na minsan nang sinalakay ng mga aswang ang lugar na to. Naku, hindi naman po kailangan magpaliwanag. Naiintindihan naman po namin. O siya, anong oras na pala? Baka mahuli kayo sa flight nyo. Sa huling pagkakataon, mahigpit akong yumakap kay Mang Philip bago kami umalis. Pagka-uwi ay pinaliwanag ko kay Arnel ang gustong mangyari ni Mang Philip at walang kaabog-abog, pumayag ang best friend ko. Nagbagong buhay kami. Ramdam ko naman ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Nanay Esperanza. Pinaramdam nito sa akin na mahal niya ako kahit na ano pa man ang marating ko sa buhay. Pero totoo pala yung kasabihan na pag natanggal mo na yung tinik sa dibdib mo ay babagsak sa'yo ang blessings, ano? Kasi hindi nagtagal ay nakapagpatayo ako ng maliit na tindahan para kay Nanay Esperanza. Nag-resign din muna ako bilang journalist para mas makapag-focus sa nanay ko. Yung tungkol naman kay Mang Philip, wala na kaming balita sa kanya o sa baryong yon hanggang ngayon. Pero ang sabi-sabi, unti-unti daw na pinapaganda yung lugar. Pero kung nasa naman yung mga taong yon, lalo na si Mang Philip, sana nasa maayos na kalagayan sila. Kung sakali mang isa po sa kanila ang mga tagapakinig sa channel ninyo, gusto ko po silang batiin, Miss Anne. Pasensya na kayo kasi hindi ako nakapagpigil na ikwento ang experience namin sa baryong yon. Gusto ko lang matanggal ang tinik sa dibdib ko. Nga pala, gusto ko ring magpasalamat kay Miss Anne para sa oportunidad na ito. Bago po matapos ang kwentong ito, gusto ko lang itanong sa mga tagapakinig kung ano ba ang kaya niyong isakripisyo para matupad yung mga pangarap niyo sa buhay. Higit sa lahat, ano ang rason kung bakit nyo pinipiling ipaglaban ang mga pangarap nyo? Dahil ba ito sa mga mahal nyo sa buhay? Pwedeng kahit ano, Anatics. Magbabasa po ako ng comments nyo. Maraming salamat po ulit, Miss Anne. Nagmamahal, Keith. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.